Ako naman tayo kung saan ang dalawang tauhan ni Cheng Mingxiang ay hindi na maramdaman ang presensya ng ating bida. Kung kaya't winika nito na kapag nalaman raw ito ng kanilang young master ay mananagot sila rito. Habang sila ay nag-uusap ay biglang may paparating na nilalang mula sa kanilang itaas. Nagulat naman dito ang mga tauhan ni Cheng Mingxiang. Matapos tumalon ng misteryosong nilalang ay bumagsak ito sa kanilang harapan at kitang-kita ang laki nito at ang mga naglalakihang mga mata. Kung saan ay makalipas ang ilang saglit ay nagsisigawan na ang mga tauhan ni Cheng Mingxiang upang humingi ng tulong. Lumipat naman ang eksena kung saan ay nagmamadaling pumunta ang vice principal sa principal's office at winika nito sa principal na may mali raw sa nangyayari at ang loob raw ng kagubatan ay naging konektado na mula sa labas. Nagulat naman ang principal sa kanyang nalaman. Pinakita rito na kung saan ang barrier ay paunti-unti nang nagkakrak at sa harap ng portal ay naruroon ang vice principal at principal. Winika ng vice principal na matapos magsimula ang competition ay nagsimula na raw lumabas ang barrier na iyon kung saan ay ginawa na ng vice principal ang lahat ng kanyang makakaya upang masira ito ngunit kahit anong gawin niya ay wala itong epekto. Sumagot naman ang principal na ang may gawa raw ng barrier na iyon ay ang unang principal ng academy kung kaya't maski raw siya ay nahihirapan din na wasakin ito. Nagtaka naman ang vice principal kung bakit biglang lumabas ang barrier na iyon. Winika naman ng principal na baka ito raw ay isa sa mga ginagawang pananaliksik ng unang principal ng academy kung saan ay madalas itong pumupunta sa kagubatan noong mga panahon niya. Ngunit ang unang principal raw ay biglaang pumanaw at hindi man lang nito sinabi ang ginagawa niyang pananaliksik sa kagubatan. Nataranta naman ang vice principal kung saan ay paano na raw ang mga estudyante na nasa loob ng competition. Sumagot naman ang principal na magtiwala lamang sa mga ito dahil dala-dala nila ang pride ng Kagarth Academy. Mula roon ay nagpalabas ang principal ng kanyang aura at winikang gagawin niya raw ang lahat ng kanyang makakaya upang mawasak ang barrier habang sinabi nito ang mga salitang Saint Power Disperse. Habang unti-unting nagkakrak ang barrier ay umaasa naman ang vice principal na sana lahat raw ng estudyante sa loob ay nasa mabuting kalagayan. Lumipat naman tayo kung saan sa loob naman ng kagubatan ay may biglang may malakas na pagsabog na nangyari. Kung saan ay naririto si Xian Tan at Tai Ta at naghahanda na labanan ang mga werewolf. Winika ni Tai Ta na hatiin nila sa dalawang grupo ang mga werewolf at magpapaligsahan sila kung sino ang unang makakaubos rito. Agad naman na sumang-ayon si Xian Tan. Habang hawak-hawak nila ang kanilang mga sandata, ay pinaslang ni Xian Tan ang mga werewolf ng mabilisan kung saan hiniwa niya ito sa maraming parte ng katawan. Sa kabilang banda naman ay si Tai Ta at naghahanda na umatake. Kung saan ay pinaghihiwa rin nito ang maraming uri ng werewolf. Patuloy ang pagpaslang ni Xian Tan at Tai Ta sa grupo ng mga werewolf at sa huli ay isang werewolf na lang ang natira at dali-dali itong tumakbo upang tumakas. Ngunit nang tatakas na sana ito ay bigla itong hinabol ni Tai Ta at gamit ang kanyang sandata ay inatake niya ito mula sa likuran ng halimaw, kung kaya't nagdulot ito ng malakas na pagsabog. Habang naglalakad sila Xian Tan matapos ang labanan ay manghang-mangha naman si Tai Ta dahil mayroon raw silang magandang ugnayan sa pakikipaglaban. Habang si Xian Tan naman ay nagtataka dahil sa kanyang librong nabasa ay ang mga werewolf daw ay mga first-class low-level monster, subalit ang kanilang nakaharap ay nasa antas na ng high-level werewolf monster. Sumagot naman si Tai Ta kung saan ay hindi niya raw ito napansin. Dagdag pa ni Xian Tan na ang mga werewolf daw ay nababalutan ng dugo ng tao kung kaya't maaaring may mga nabiktima na ito ng mga kalahok bago sila sugurin ito. Agad tumakbo si Xian Tan at sa hindi kalayuan ay nakita nila ang mga wala ng buhay na estudyante. Napaisip naman si Xian Tan at winika na kahit daw malalakas ang mga werewolf ay imposibleng ganito raw karami ang mapatay ng mga werewolf. Habang si Tai Ta naman ay nagtatanong kung patay na ba ang mga ito. Muling nagtanong si Tai Ta kung saan ay bakit nanatiling kalmado si Xian Tan sa ganung sitwasyon kahit sila ay magkasing edad lamang. Winika naman ni Xian Tan na ang gubat na iyon ay punong-puno ng mga misteryosong bagay. Subalit may napansin si Xian Tan na isang babae na nakaligtas mula sa pag-atake.
Agad naman na tinulungan nila si Yantan ang babae at makalipas ang ilang sandali kung saan ay habang nagluluto ng kanilang makakain si Taita gamit ang karne ng mga werewolf ay paunti-unting damilat ang mata ng babae. Agad naman itong kinawean ni Taita, ngunit nagulat naman ito at nagtatanong kung nasa ang lugar siya naruroon at hinahanap niya ang kanyang mga kasamahan. Dahil ang tanging naaalala niya ay nang atakihin sila ng mga werewolf sa gitna ng kagubatan. Sumagot naman si Yantan habang kumakain na ang lahat raw ng kasamahan ng babae ay patay na. Nagulantang naman ang babae sa kanyang narinig kung kaya't sumagot ito ng may takot sa mukha kung saan ay nais na nitong umalis sa kanilang kinalalagyan dahil baka umatake pa ang mga werewolf sa kanila. Agad naman na tumugon si Taita na hindi niya na kailangang matakot sapagkat napatay na nila ang grupo ng mga werewolf at niluluto niya na ang mga karne nito. Hindi naman makapaniwala ang babae dahil nagawang matalo nila si Yantan, ang grupo ng mga werewolf hanggang sa napagdesisyonan na lang ng babae na umalis sa grupo nila si Yantan at umaasa na sana ay magkita-kita silang muli. Hanggang sa tuluyan nang umalis ang babae at naiwan ang dalawa kung saan ay winika ni Taita kung nagkaroon ba ng trauma ang babae. Sumagot naman si Yantan na ang babaeng iyon ay parang kakaiba. Hindi rin nagtagal ay napagdesisyonan na lang nila si Yantan na muling umalis at maghunting ng mga halimaw. Makalipas ang ilang sandali na paglalakbay ng dalawa ay nakita nila ang isang malaking halimaw na may mahabang pangil sa mukha na mukhang ogre. Habang silang dalawa naman ni Yantan at Taita ay nasa itaas ng puno. Winika ni Yantan na ito raw ay isang second-class monster na tinawag niyang Fire Cloud Boar at ang atake raw nito ay hindi naman sobrang lakas ngunit napakalakas naman nito pagdating sa depensa. Kung kaya't hindi ko na kayo bibitinin. Natuwa naman si Taita dahil sa dami ng nalalaman ni Yantan at pagkatapos mag-usap ng dalawa, ay humanda na sila upang umatake kung saan ay inutos ni Yantan na huwag na nilang hayaan pa na makatakas ang halimaw. Tumugon naman si Taita at sumang-ayon sa nais ng ating bida. Mula roon ay tumalon ang ating bida mula sa likod ng malaking halimaw at inatake nila ito sa kanyang likuran. Subalit wala naman itong epekto sa halimaw dahil hindi man lang nila ito magawang magasgasan at mapinsala. Kung kaya't matapos nila itong atakihin ay nagalit ito at naglabas ng kanyang aura. Nagulat naman dito si Yantan at winikang mukhang nagalit raw nila ang Fire Cloud Boar. Matapos maramdaman ng halimaw ang presensya nila Yantan ay agad itong nag-ipon ng enerhiya sa kanyang bunganga kung saan ay inatake nito si Yantan at Taita. Nakaiwas naman si Yantan ngunit si Taita ay bahagyang tinamaan ng atake at naluso ang kanyang buhok. Dahil doon ay mangiyak-ngiyak si Taita at nagalit sa ginawa ng halimaw. Kung kaya't tumalon si Taita mula sa taas at naghanda ng atake upang makaganti. Sa pagwasiwas ni Taita ng kanyang sandata ay tinamaan ang halimaw mula sa mukha nito hanggang leeg, subalit tila wala naman itong epekto sa halimaw. Kung kaya't agad itong umatake patungo kay Taita. Ngunit agad naman sinalo ni Taita ang atake nito kung saan habang si Taita ay pinipigilan ang atake ng halimaw ay dali-daling tumungo si Yantan upang tulungan ito. Subalit sa kabilang banda naman ay may palihim na nanunood kay Yantan kung saan ay winika nito na namamangha raw siya sa dalawang freshman dahil sa pinapakita nito, ngunit hindi raw ba nila alam kung ano ang kanilang kinakalaban. Naramdaman naman ni Yantan ang tatlong misteryosong lalaki sa kanilang likuran. Pinakita na rin ang tatlong singers kung saan ay inasar pa nila si Yantan at pinagtawanan. Habang si Yantan naman ay naiinis dahil sa sinabi ng kanilang singers kung kaya't niyaya na ni Yantan si Taita na ipakita nila ang kanilang makakaya sa mga ito. Winika naman ni Taita habang pinipigilan ang atake ng halimaw na hindi niya raw matindaan na may mga tarantado silang mga singers kung kaya't sa galit ni Taita ay inangat nito ang kamay ng halimaw at paunti-unting binuhat ito mula sa kanyang kinatatayuan. Sa pagbuhat dito ni Taita ay agad niya itong binalibag mula sa ere patungo sa lapag kung kaya't naputol ang mga pangil nito. Agad naman nakatayo ang halimaw at habang si Taita ay nanghihina ay binalak na niya itong atakihin. Agad naman na naghanda ng atake si Yantan at mula sa kanyang kinaroroonan ay ibinato nito ang kanyang sandata patungo sa halimaw.
Napaatras naman ang halimaw ng bahagya dahil sa pagsabog ngunit sakto naman napasugod na rin ang ating bida mula sa makapal na usok at nang makalapit na si Xian Tan ay agad niya itong inatake sa mata dahil ito raw ang pinakamahinang parte ng halimaw. Matapos usok ng ating bida ang mata ng halimaw ay ginamit nito ang kanyang ultimate technique kung saan ay sinabi niya ang mga katagang, Viridescent Violet Sword Technique, Heavenly Shattering Sword Strike. Sa ginagawang atake ni Xian Tan ay pati ako ay namangha at na-excite. Kung kaya't sa pagsabog ng atake nito ay kitang-kita ang impact sa lakas ng atake ni Xian Tan, kung saan ito ay bumagsak at nawala ng buhay. Nagulat naman ang mga singers nila Xian Tan sa pagpatay nito sa halimaw. Matapos ang ginawang atake ni Xian Tan ay nagsalita ito mula sa taas ng kanyang mga singers at winikang ano raw ang pinagsasabi ng mga ito kanina at inasar lamang ito ni Xian Tan ng may nakakalokong tingin. Nagsimula ang eksena kung saan si Xian Tan ay nakatayo sa itaas ng bato habang si Taita naman ay suot-suot ang balat ng werewolf at kinakausap ang kanilang mga singers. Winika ng singers nila Xian Tan habang nagmamakaawa na iyon lamang ang kanilang mabibigay na monster core sapagkat iyon lamang ang kanilang nalikom. Dagdag pa nito na iyon lang ang kanilang pangbawi sa mga ginagawa nila at pagbigyan na lang sila nito. Sumagot naman si Taita habang hawak-hawak ang monster core na galing mula sa mga singers na pagbibigyan niya raw ang mga ito ngayon. Agad naman nagpasalamat ang mga ito kay Taita. Ngunit nang sila ay aalis na sana ay nagsalita naman ang ating bida at pinapahinto sila mula sa pag-alis. Nagtaka naman ang kanilang stupid singers habang natatakot at winika na may gusto raw bang pag-usapan sila ng ating bida. Sumagot naman si Xian Tan habang nakatitig sa barrier na nakapalibot sa kanila at winikang dahil sila ay mga singers. Natanong ni Xian Tan kung naranasan na ba nila ang ganitong pangyayari sa mga nakaraang competition. Sumagot naman ang senior ni Xian Tan na hindi pa raw nila naranasan ito at ito pa lang ang unang beses na lumitaw ang barrier. Agad naman na tumugon si Xian Tan na maaari raw kaya na ang vice principal ang nasa likod ng paglitaw ng barrier dahil hindi pa ito nangyari sa mga nakaraang competition. Sa isip-isip ng ating bida ay parang may kakaiba at mali sa nangyayari ngunit habang nag-iisip si Xian Tan ay dali-dali namang tumakas ang kanyang tatlong singers. Napansin naman ito agad ni Taita at winika na ito raw ay grupo ng mga takutan at puro lamang salita ngunit mabilis naman palang tumakbo. Matapos umalis ng mga singers ay tinanong ni Taita si Xian Tan kung ano raw ba ang kakaiba sa nangyayari. Sumagot naman si Xian Tan na base raw sa kanyang nakikita ay ang sitwasyon ay nagsisimula ng maging komplikado. Nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawa hanggang sa huli ay winika ni Taita na magpatuloy na lamang sila sa competition upang makakuha pa ng maraming monster core. Dumako naman tayo sa isang parte ng kagubatan kung saan ay may isang kuweba na napapaligiran ng puno at sa loob nito ay may mga mistulang dragon na nakahimlay at wala ng buhay. Ang dahilan ng kanilang pagkamatay ay ang magandang dilag na tinakasan ni Xian Tan noong mga nakaraang araw at daladala nito ang isang sandata. Sa isip-isip niya ay bakit raw naging sobrang lakas ang mga halimaw na naruroon, habang ang mga kasamahan naman nito ay takot at nais nang umalis samantalang ang iba naman ay nagpapasalamat sa kanya dahil kung wala raw siya roon ay malamang hindi na sila sisikatan ng araw. Inanunsyo naman ng magandang dilag na hindi na nila kailangan pang matakot dahil hindi naman sila hahayaan ng academy. Matapos niyang magsalita ay agad na silang naghanda upang sabay-sabay na umatake. Agad na umatake ang magandang dilag sa Dragon Snake kasabay ang mga kasamahan nito gamit-gamit ang kanilang mga espada. Sa isip-isip niya habang nakikipaglaban ay ito na raw ang kanyang inaasahan mula sa mga second-class monster na mas matibay ito kumpara sa mga first-class monster. Ngunit habang siya ay nag-iisip ay bigla namang umatake ang halimaw mula sa kanyang likuran. Naiwasan niya naman ito at mula roon ay pinakita ang halimaw na nakatitig sa magandang dilag at nakahanda ng umatake. Habang nasa harapan siya ng malaking halimaw ay napagtanto niya na mukhang hindi nila ito kakayanin dahil raw sa lakas at tibay nito. Muli na namang umatake ang halimaw patungo sa kanya ngunit madali niya lang naman itong naiwasan. Matapos umiwas ng magandang dilag mula sa atake ay sa hindi inaasahan ay may isang halimaw ang umatake mula sa ilalim. Agad niya naman itong napansin at dali-daling tumalon paitaas.
Subalit habang siya ay nasa ere ay lumabas ang ulo ng halimaw patungo sa kanya at sa lakas ng atake ng halimaw ay nahirapang dumpensa ang magandang dilag mula sa atake nito at sa isip-isip niya ay ito na raw ang kanyang katapusan. Habang inaatake siya ng halimaw ay may biglang nagsalita kung saan at winika nito ang mga katagang. Viridescent Violet Sword Technique, Heaven Shattering Sword Strike. Matapos banggitin ang kanyang ultimate technique ay tumungo ang atake nito sa halimaw kung saan ay ito ang naging dahilan ng pagkamatay ng halimaw. Makalipas ang ilang sandali habang unti-unting humuhupa ang usok ay may isang anino ng isang lalaki ang nakatayo mula sa katawan ng halimaw at winikang sakto lang raw ang kanyang pagdating. Pinakita rito ang ating bida na nakangiti at binati ang babae at winikang paano raw siya mababayaran ng magandang dilag sa pagliligtas niya rito. Nagtaka naman ang babae kung saan nanggaling ang ating bida. Sa kabilang banda naman ay pinakita si Taita na naghahandang umatake mula sa likuran ng magandang dilag at pinatama nito ang kanyang sandata sa isang halimaw. Nadismaya naman si Taita sa ginawa niyang atake dahil ito ay lumipad papalayo at hindi niya na makokolekta ang core nito. Pinakita rito kung saan si Siantan ay nakatayo sa katawan ng halimaw at sila Taita naman at ang magandang dilag ay nakatayo sa ibaba at napapaligiran ng mga malalaking halimaw. Agad naman na nagsalita si Siantan kung saan ay tumigil raw si Taita sa pinagsasabi nito dahil naririto raw sila para tumulong, habang ang ibang mga estudyante naman ay nabuhayan ng loob nang makita nila ang freshman tournament champion na si Siantan at ang third runner-up na si Taita dahil magiging ligtas na raw sila. Sa kabilang banda naman ay nakatitig lamang ang magandang dilag kay Siantan at sinabing ito raw ba ang Changyang Siantan na sikat na nanalo sa freshman tournament. Muli namang nagsalita si Siantan nang may pang-aasar kung saan ay ano raw ang problema nito at natahimik ang magandang dilag. Tumugon naman ang magandang dilag habang nanghihina na kay Siantan na raw siya umaasa dahil hindi na kinakaya ng kanyang katawan. Matapos magsalita ng magandang dilag ay dahan-dahan itong bumagsak sa lapag. Nagulat naman dito si Siantan at dali-dali niya itong pinuntahan at tinanong kung ano raw bang problema nito. Sa pagbagsak ng magandang dilag ay agad naman itong binuhat ni Siantan at sinabi na ang pulso raw nito ay unti-unting nanghihina at maaari raw na dumaranas ito ng internal injury. Nagtanong naman ang ating bida mula sa mga kasamahan nito kung nakipaglaban raw ba ang magandang dilag habang dumaranas ito ng matinding pinsala. Tumugon naman ang isa nitong kasamahan kung saan ay mag-isa lamang ang magandang dilag na kumalaban sa mga halimaw upang pigilan na pumasok sa kuweba at itinaya nito ang kanyang sariling buhay upang maprotektahan lamang ang mga kasamahan nito. Namangha naman si Siantan sa ginawa ng babae kung kaya't kinausap nito si Taita na gabayan raw nito ang mga kasamahan nila patungo sa ligtas na lugar habang siya naman ay magpapaiwan upang panatilihing ligtas ang lugar. Sumagot naman si Taita na hindi raw siya aalis kapag hindi kasama ang ating bida dahil nangako siya rito na hindi niya iiwan si Siantan bilang isang brother. Makalipas ang ilang oras ay naihatid na rin nila Siantan ang kanilang mga kasamahan sa ligtas na lugar habang si Taita naman ay nagbabantay mula sa likuran. Matapos nilang may hatid ang kanilang mga kasamahan ay winika ni Siantan kay Taita na binabalaan niya ito dahil hindi na raw nasa low level ng mga halimaw ang kanilang makakalaban subalit huli na rin para magbago pa ang isip ni Taita. Tumugon naman si Taita habang nakatawa at winikang huwag raw magbiro si Siantan dahil kung si Siantan raw ay nanginginig na ang mga tuhod nito ay naririto raw siya para tulungan ang ating bida. Mula roon ay sabay na silang tumungo sa mga halimaw upang umatake. Agad naman na napaslang nila Siantan ang bilang ng maraming halimaw. Ngunit habang sila ay nakikipaglaban ay may biglang bumagsak na malaking dragon snake. Pinalaan naman ni Siantan si Taita na mag-ingat dahil ang lakas raw nito ay mahahalin tulad na sa third-class monster. Winika naman ni Taita na umalis na raw si Siantan at siya na ang haharap dito dahil mas mabuti na raw na may mabuhay sa kanilang dalawa kumpara sa pareho silang mamatay. Hindi naman sumang-ayon si Siantan sa sinabi ni Taita dahil hindi niya raw magagawang iwan mag-isa ang kaibigan niya. Mula roon ay inilabas ni Siantan ang kanyang sandata mula sa kanyang kanang kamay at winikang marami na raw siyang nakalabang halimaw tulad nito, kung kaya't sa tingin niya ay lalakas na naman ang kanyang kapangyarihan sa susunod na antas. Dagdag pa ni Siantan na bago ka makapag-breakthrough ay kailangan mo munang maranasan ang bingit ng kamatayan.
Habang si Taita naman ay nagulat sa sinabi ng ating bida. Agad na naghandang umatake si Sian Tan habang pinapalabas niya ang kanyang aura, kasabay rin ito ang paglabas ng totoong itsura ng kanyang sandata at winikang kung mamamatay man o mabuhay ito raw ay nakadepende na sa sandatang iyon. Agad na tumungo si Sian Tan patungo sa malaking halimaw habang hawak-hawak niya ang kanyang sandata. Sa kabilang banda naman ay nag-aantay na ang halimaw sa gagawing atake ng ating bida habang tinatawag ang mga kasamahan nito. Nagsilabasan naman ang maraming bilang ng Dragon Snake at naghanda na rin itong umatake. Ngunit sa bilis ng ating bida ay agad niya itong inatake sa ulo at pinaghiwa sa maraming parte ang iba pang mga Dragon Snake. Manghang-mangha naman dito si Taita sa kanyang nakikita at hindi makapaniwala. Habang si Sian Tan ay nakikipaglaban ay naalala niya noong siya pa si Jian Chen ay tinagurian siyang bilang pinakamabilis na swordsman sa buong Jiangho. Pinakita rito kung saan si Sian Tan ay mabilis na tumutungo sa natitirang Dragon Snake. Ngunit habang papalapit si Sian Tan ay naghanda ito ng isang atake kung saan ay inipon ang kanyang aura mula sa bunganga at nagmistulang apoy. Sa pagdating ni Sian Tan sa harap ng Dragon Snake ay agad itong umatake at sa sobrang lakas nito ay kitang-kita ang mga nagsikalat na apoy sa kapaligiran. Madali naman itong naiwasan ni Sian Tan kung saan siya ay nagblink sa itaas ng halimaw. At winika ang mga katagang, Viridescent Violet Sword Technique, Mountain Cleaver. Agad na pinatama ni Sian Tan ang kanyang atake sa halimaw at sa sobrang bilis nito ay nahati sa gitna ang ulo at katawan ng halimaw. Matapos umatake ni Sian Tan ay naghihingalo ito sa pagod dahil ang kanyang Saint Force raw ay naubos na. Unti-unting bumagsak si Sian Tan ngunit sa kabilang banda naman si Taita ay gulat na gulat sa nangyari sa kanyang kaibigan. Niyakap naman agad ni Taita si Sian Tan at nagtanong kung ayos lang ba ang ating bida, hindi naman raw ito nasaktan o napinsala. Habang si Sian Tan naman ay sumusuka ng dugo dahil sa higpit ng yakap nito. Lumipas ang ilang sandali ay pinakita ang mga nalikom nila Sian Tan na Monster Core, kung saan si Taita ay tuwang-tuwa dahil sa dami nito. Ngunit habang sila ay nag-uusap ay may bumagsak na isang misteryosong lalaki sa kanilang unahan, nagulat naman sila Sian Tan at napatingin kung saan ito naroroon. Ito pala ang elder brother ni Sian Tan na si Chang Yang-hu kung saan ay namuti ang mga mata nito dahil sa pagbagsak sa lupa. Habang nakahiga si Chang Yang-hu sa lupa ay nagulat si Sian Tan nang makita niya na ito pala ang kanyang elder brother. Agad namang bumangon si Chang Yang-hu ngunit sa hindi kalayuan ay may sumisigaw ng pangalan ni Chang Yang-hu at pinagbabantaan ito na sinusubukan pa raw nitong tumakas. Ito pala ang couple na si Luo Jian at kasama nito ang mga kasamahan niyang couple. Agad namang napansin ni Luo Jian sila Sian Tan na nakatayo sa itaas ng bato at winika. Kapag sinwerte ka nga naman ay dalawa pa raw sila ng kanyang younger brother at si Chang Yang-hu ang kanyang papatayin at kukunin raw nito ang mga Monster Core na nakolekta nila Sian Tan bilang isang premyo. Habang si Chang Yang-hu naman ay takot na takot dahil si Luo Jian raw ay nasa antas na ng middle-aged saint. Agad naman kinausap ni Sian Tan si Taita upang bantayan nito ang kanyang elder brother. Mula roon ay agad nilabas ni Sian Tan ang kanyang Saint Sword at habang may mayabang na ngiti ay pinagbantaan niya ang mga couple na gusto raw ba nilang kalabanan ang ating bida at sa tingin raw ba nila ay kaya siyang talunin ng mga ito. Nagulat naman si Chang Yang-hu nang makita na inilabas ni Sian Tan ang kanyang Saint Sword at nagtanong kung nakapag-breakthrough na raw ba si Sian Tan sa Saint Realm. Matapos mailabas ni Sian Tan ang kanyang Saint Sword ay inipon nito ang kanyang aura patungo sa kanyang sandata. Habang si Chang Yang-hu naman ay manghang-mangha sa kanyang younger brother at napatanong kay Taita kung kailan pa siya nakatungtong sa Saint Realm. Sumagot naman si Taita na kanina lang raw ito nakapag-breakthrough. Subalit habang si Sian Tan ay nag-iipon ng aura ay biglang nag-crack ang sandata nito at hindi katagalan ay naglaho ang kanyang Saint Sword. Gulat na gulat naman si Sian Tan sa nangyari. Sa isip-isip niya ay ang pag-angat ng antas sa Saint Realm ay lubhang nakakaubos ng enerhiya at wala na siyang natitirang Saint Force upang lumikha ng sandata. Sa kabilang banda naman ay tawang-tawa ang mga couple sa kanilang nakita at minamaliit pa nito si Sian Tan dahil akala raw nila ay isang Saint Genius ang ating bida.
Kung kaya't agad na nag-ipon ng aura si Luo Jian at pinalabas nito ang kanyang sandata upang ipakita raw sa ating bida ang sinasabi nitong Saint Weapon, kung saan si Chang Yang-hu ay nag-aalala sa kanyang younger brother at pinapatakas na si Xian Tan at siya na raw ang bahala makipaglaban kay Luo Jian. Ngunit hinawakan lamang siya ni Taita sa balikat upang pakalmein at winikang huwag raw ito mag-alala dahil kayang-kaya na ni Xian Tan harapin ang mga ito. Tumugon naman si Xian Tan sa pag-aalala ng kanyang elder brother at winikang huwag raw ito mabahala sapagkat kaya niya itong talunin kahit hindi niya raw gamit-gamit ang kanyang Saint Sword. Matapos magsalita ni Xian Tan mula sa kanyang elder brother ay agad niya ring sinipa ang kapirasong kahoy patungo sa kanyang kamay. Habang si Chang Yang-hu ay gulat na gulat, kalmado lang naman si Xian Tan na nakangiti at hawak-hawak ang kapirasong kahoy. Napansin naman ni Taita na ito raw ang hawakan ng kanyang gamit-gamit na palakol na nasira. Ninas naman dito si Luo Jian dahil minamaliit raw siya ng ating bida kung kaya't agad itong humanda sa pag-atake at winikang nababaliw na raw ba ang ating bida dahil hindi raw siya mananalo rito gamit-gamit lamang ang kapirasong kahoy. Sa kabilang banda naman ay binalaan ni Chang Yang-hu si Xian Tan na maging alerto sapagkat si Luo Jian raw ay nagtataglay ng wind attributes na kung saan ay nakakagalaw ito ng mas mabilis. Subalit si Xian Tan naman ay tila wala ditong pakialam. Nagsimula nang umatake si Luo Jian kung saan ay mabilis itong nagpaikot-ikot sa kinalalagyan nila Xian Tan at ng kanyang mga kasamahan, habang winikang kahit raw balaan pa ni Chang Yang-hu si Xian Tan ay wala raw itong magiging silbi sapagkat wala pa ring magbabago sa resulta. Nagsalita naman si Taita kung saan ay natatakot ito dahil sa bilis ni Luo Jian kung kaya't winikan nito na kaya raw pala mabilis na papasuko nito ang kanyang mga kalaban dahil sa kanyang bilis na tinataglay. Dagdag pa niya na si Luo Jian rin daw ang pinakamabilis sa lahat ng estudyante. Natawa naman si Xian Tan sa sinabi ni Taita kung saan ay winikan ng ating bida na maituturing na raw ba yung mabilis. Paano raw kung sabihin niyang kaya niyang makita ang future? Nagulat naman ang dalawa sa sinabi ni Xian Tan at napatanong kung kaya niya bang mahulaan ang future, kung saan ay hinulaan na nga ng ating bida ang bawat galaw na gagawin ni Luo Jian. Winika ni Xian Tan na base raw sa kanyang paghuhula ay ang unang atake na gagawin ni Luo Jian ay susubukan siyang saksakin nito, pangalawa ay aatakihin siya nito ng horizontal sweep, at ang pangatlo ay vertical slash, kung saan ay tatulunin lamang raw siya ng ating bida sa pamamagitan ng kapirasong kahoy. Nagtaka naman si Taita at Chang Yang-hu sa sinabi ni Xian Tan at winika ni Taita na seryoso raw ba siya sa kanyang sinabi dahil mukhang imposibleng mangyari ito. Ganoon rin si Chang Yang-hu na agad sumang-ayon kay Taita kung saan ay nanganganib na raw ang kanilang buhay at hindi yun ang oras upang magbiro ang ating bida. Samantala si Xian Tan naman ay kalmado lang. Mula roon ay agad na rin sumugod si Xian Tan kay Luo Jian at manood raw sila sa kanyang gagawin.